Okay, good evening sa lahat mga friends. Andiyan na ba kayo? Sandali lang. Meron po akong nakalimutan. Anyway, okay. Anyway, I hope po it's better days po. Today is Saturday, tomorrow is Sunday. Those who are going to church, have a blessed day po. Again, ang ating topic po is about Daniel chapter 9 hanggang verse 27. It talks about the 70th week of Daniel. Okay, so atin pong aralin ngayon yan. So I hope po maging masettle po tayo dyan sa mga friends natin dyan sa Batangas area. Ila Pastor Boyet po sa church dyan. Dyan sa parte ng Palawan. If there are pastors who are watching. Yung ating mga friends po sa Luzon, dito sa Visayas, sa Bulacan, in some other area po. At yung ating mga friends po sa GC ng Bible School. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa lahat. Yung nasa Canada, si Brother June Puno and his wife po, yung family nila. Yan po sa US, sila Ruth, sila Lijay. Sa Qatar po, si Brother Ferdinand Uy. I hope they're watching. So again, blessed day po tayo sa lahat. So yung ating continuous study po ay narito tayo. And as we continue po yung study, yan, nasisettle po natin mga bagay na napakahalagang ating matutunan in our belief in something. Kamukha po ng sinasabi natin, maniniwala ka na rin lang, dapat doon na sa doon na sa tiyak. Right? Sinabing tiyak, meron kang basis, may batayan ka, at yun po yung scriptures. Hindi po sabi-sabi ng tao, hindi sabi-sabi ng kung sino-sino. Hindi rin po yun ang final authority, hindi mga books. Ang final authority po, hindi rin yung masabi ng mga leader ng relihiyon. Hindi rin po yung mga church fathers. Ang final authority ay yung Bible po natin, especially po yung King James Bible. Yan po mahalaga. So sa ating study po tonight is about the 70th week of Daniel. Again, there are two schools of thought po, yung naniniwala sa futurist view, and most of them are dispensationalists na ina-apply po yung 70th week doon sa unknown future. Okay. Pero today po, as we continue our study, nasettle po tayo that yung Daniel 70th week refers to the 1st century until the 70 AD destruction of Jerusalem. At pakikita ko po sa inyo yung mga salient points o yung mga important points na makita natin sa mga verses na ating mababasa. Pero before that po, atin pong tingnan po yung background po ng Daniel. Sa atin pong study ng Daniel, ipinakita po dyan yung history, a little bit of history po ng four Greek empires, ng Gentile empires, from the Babylonians, the Medo-Persians, the Greek Empire, and the Roman Empire. Okay. The context of Daniel po as he was prophesying is the coming days po ng fulfillment ng rebuilding ng temple. Right? Nangyari. Dali lang po. Iingay. Kailangan malagyan ng karton. Yun. Dali lang po. Yun. Okay. Ang great issue po talaga among the professing Christians, lahat po tayo, meron po tayong magdinaan ng mga ng set of beliefs. Right? That is why sa atin pong experience, sa ating progress ng study, hindi po tayo nananatili sa ilang view. Kasi nga po, the problem po, pag nanatili sa isang view, most of the time, yun po yung naging saradong isip. Yun po yung religious persuasion. Yung persuasion lang ng group, doon ka nakakulong, di ba? Kaya ang sabi ng Bible, ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Ano ibig sabihin? Sige sa aral ng aral, pero hindi nararating po yung talaga kaalaman ng katotohanan. Kasi pabalik-balik lang yung kanilang study.
So sa ating ginawa po, hindi po tayo nag-remain sa isang group o sa isang school of thought. We continue to explore. And of course, ang basis po natin is yan po ay tenable. Hindi po pwede yan na ma-shake yung final authority in scriptures. So lahat po is subject mo sa scriptures yan. Pag hindi po yan isusupport ng scriptures, ay bitawan mo kasi yan ay man-made doctrine, imagination po yan. So sa ating study po, going back sa ating study ng Daniel, we came to a conclusion in our study na ang study po ng Book of Daniel, especially po yung the 70th week, ay pertaining po yan sa culmination po, the completion, the fulfillment of every prophecies, ending po yung Old Covenant program. At yan po ay very clear sa ating babasahin background ng Daniel chapter 9, yung context po niyan. Okay. Makita po natin, ang sabi ng Daniel chapter 9 verse 2, if you have the Bible po dyan, ito po yung dahilan kung bakit isinulat po at kung bakit ibinigay kay Daniel po yung prophecy ng last week na yan, ng 70th week. At ito po ang dahilan. Ang sabi pa ng 9:2, Daniel chapter 9 verse 2, ang sabi po dyan, in the first year, I, Daniel, understood by books the number of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Yan po maliwanag, mga friends. Maliwanag po ang sabi ng Daniel. Yung Daniel 70 years, okay, ay pertaining sa desolation or destruction of Jerusalem. Yan po ang very clear. So, by the time na ito po ay ibinigay kay Daniel, alam mo, anak, mababasa po natin, ano po yung naging reaction ni Daniel. Doon po yan. Dito po sa Daniel 9:4, if you have the Bible po, good evening kay Hallelujah. Thank you for watching. Kay Ma'am Pining Castañeda po. So ito po yung background bago natin i-detail po yung mga important points ng 70th week. Bakit ito ay sinulat, how it was given to Daniel, and when was the time yung fulfillment at exact event po ng 70th week na yan. Upon reading po natin, na nakita natin na ang 70 weeks po, 70 years, okay, ay pertaining sa desolation ng Jerusalem, ang sabi sa Daniel 9:2. Okay. As prophesied, sabi niya, from the prophet Jeremiah. Okay. And then, right after na sinabi po ng Daniel 9:2 yun, mapansin natin, dito po natin maunawa ngayon yung reaction ni Daniel. Okay, good evening kay Pastor Arman Toms, thank you for watching. Upon learning sa verse 2 na yung 70 years ay pertaining sa desolations or destruction of Jerusalem, ito po yung sumunod na mga prayer ni Daniel. So Daniel 9:4, and this is very familiar pag nabasa po natin yung 1 John chapter 1 concerning po sa confession of sins. Kasi marami, yung 1 John 1:8 and 9, ina-apply po yan individually in our present time. Whereas hindi po yun ang tema, hindi po yun talaga yung buod ng subject ng 1 John chapter 1. Ito po ang ibig sabihin ng confession, repentance, and forgiveness of sins. And it doesn't pertain po sa individual sins. It pertains po sa national sin of the apostate nation Israel. Basahin po natin. Daniel 9:4 ang sabi. 9:4 hanggang 13 ang sabi niyan. And I prayed unto the Lord my God. Ito po, nung nanalangin po si Daniel upon learning na yung 70 weeks sa 9:2 ay pertaining sa destruction ng Jerusalem. Ano sabi ng 9:4? And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him and to them that keep His commandments. Mapansin niyo po,
yung keeping ng covenant ay pertaining po doon saan? Pertaining po doon sa those who love Him and those that keep His commandments, ang sabi. And then verse 15, sabi ng 15, we have sinned, ang sabi doon. Pansinin niyo po, we, corporate, national po yun. Pertaining sa Old Covenant, at ang exactment o ang reckoning or counting ng sin ay hindi individual kundi as a nation. Kaya sabi ni Daniel, we have sinned and have committed iniquity and have done wickedly and have rebelled even by departing from thy precepts and from thy judgments. Tandaan po natin mga friends, hindi po tayo kasama dyan sa uri ng confession at forgiveness na sinasabi ni Daniel, because we are not under, we don't belong to the covenant of God that was made do sa nation Israel way back po sa Sinai. I hope nasundan niyo po yung ating mga nakalipas na study from their possession of the promised land, sa kanilang pagiging apostate, and then their ejectment. They were invaded by the Babylonians and by the Assyrians. Una yung 10 tribes, then yung 2 tribes ng Jerusalem, and so on and so forth. I hope nakuha po natin yon. That is why, ang sabi ng 15 po uli, sabi doon, we have, sa 16, neither have we hearkened unto thy servants, the prophets. Sabi ni Daniel, hindi raw sila nakinig sa servant ng Panginoon, mga propeta, which spake in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land. Yan po, very secure po yung mga sinabing statement. There were prophets sent by God to that nation, but ang sabi, hindi nila pinakinggan as a nation yan. At very particular po yung identity po nila, yung the land, yung promised land ng Diyos. Kaya in the Bible po, makita natin ang Israel po, aside from being the people of God, one of the identity po nila is the land, the people of the land. Hindi po yan planet Earth. Yan po yung specific portion ng land, which is yung promised land sa kanila. Right? I hope we're getting there. Kaya pag nakita nyo po yung singular, that the land, wala pong ibang tinutukoy dyan, kundi yung Israel. Pag nakita nyo po yung plural, ay iba na pinag-uusapan doon. Most of the usage po ng plural niyan, just like nations, ay particular para po sa Gentiles. Kamukha natin. Okay? Then, ang sabi ng tuloy natin, sabi ng 17, Daniel 9:17, O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us, yung us po dyan, hindi tayo kasama dyan, that refers po kay Daniel and the rest of the Israelites, sabi, confusion of faces, as at this time, as at this day, to the men of Judah, ayun po, very clear na po yung in-address, to the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem. Very clear po yan, hindi po lahat ng taong kausap dyan, at hindi buong mundo pinag-usapan dyan, kundi yung Jerusalem, at yung mga nakatira doon. Alright, tuloy natin. Ano pa sabi niya? And unto all Israel that are near and that are far off, yung mga scattered, though all the countries whither thou hast driven them, because of the trespass that they have trespassed against thee. Yun po yung purpose kung bakit, and the reason kung bakit sila po inalis sa land, they were scattered, ang sabi, because they violated the law of God. They violated po yung covenant nila sa Diyos. Hindi po tayo kasama doon. Tandaan natin. Hindi po tayo pwedeng sumingit doon dahil hindi naman tayo kinakausap dyan. Alright? Tuloy natin. Verse 18. Sabi doon, O Lord, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, and to our fathers, because, again, we have sinned against thee. Again, yan po ay national sin ng kanilang nation, which is the Old Covenant nation, Israel. Verse 19, to the Lord our God belong mercies and forgiveness, though we have rebelled against thee. Again, the we, the first person plural,
Hindi po tayo kasama doon. Okay. Verse 10. Neither, ang sabi ng verse 10, neither, okay, sa tayo. O, sinasa po, maliit yung aking kopya. Lakihan ko. Sa verse 10, neither we have obeyed the voice of the Lord our God to walk in His laws, which we set before us by His servants, the prophets. Again, tandaan nyo po, hindi tayo kasama dyan. That belongs po sa nation Israel. Kaya sabi ng 11 sa 11, ano sabi? Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing that they might not obey thy voice. Therefore, ang sabi doon, very clear po, ang nag-transgress ng law ay yung nation Israel. Ang consequence ito. Therefore, the curse is poured upon us. Maliwanag po yun. The curse, past tense, poured upon us. Hindi tayo kasama doon. That's the nation Israel. And the oath that is written in the law, and the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against Him. Ito po yun, mga friends. Ang error po talaga sa ating, ang error na ating nakita, na-interrupt po yung ating, yung ating broadcast na interrupt, resume. Alright, saan na tayo? Nawala. Nawala. Ay, sorry po na-interrupt yung ating nawawala. Anyway, ito po yan, mga friends, inuulit natin, nasa na ako, na yung ating nakitang mga katibayan po nito, ating binabasang text na sinabi po ni Daniel bago po ibinigay yung revelation ng 70th week sa kanya. Kumbaga po, kinuwento na ni Daniel yung kanilang kalalagayan in the sight of God, because nga po i-announce na sa kanya kung anong mangyayari do sa last of the 70th week before the destruction of Jerusalem. Right? Kaya dito, maunawa natin yun ang ginawa niyang confession, forgiveness of sins, ay yung kanyang pag-amin ng kasalanan. Again, hindi po sa individual sin. Okay, good evening kay Brother Vic Masagka. Hindi sa individual sin, referring yung sa kanilang violation ng covenant, yung law of Moses, which is the old covenant. Again, we don't belong in that covenant, hindi tayo kasama doon. That is why pinapaunawa sa kanya o sinasabi ni Daniel directly nga kausap niyang Diyos, asking forgiveness, confession of sins ng buong nation po yan, hindi po yan individual. And we are not guilty. We don't belong do sa guilt na sinasabi ni Daniel at that moment, because hindi nga po tayo kasama do sa condition that was set forth sa Old Covenant. At kaya ito'y binabagit lahat ni Daniel sapagkat nalalaman niya na malapit na yung katapusan ng Old Covenant that deals with them as a nation. Kaya humihingi na siya ng tawad at kinukonfess na lahat ng sins nila under the Old Covenant system. Kaya ang sabi sa verse 19, Daniel 9 verse 19, O Lord, sabi niya here, O Lord, forgive. O Lord, hearken and do. Defer not for thine own sake, O my God, for thy city and thy people are called by thy name. Ang sabi niya. Good evening kay Ma'am Berma Alcantara. Thank you for watching. Very clear yun, mga friends, sa context na binabasa natin. It pertains to the coming judgment to the old covenant nation Israel and to the city which is yung Jerusalem, the old covenant Jerusalem. Alright? Okay. That is why sa verse 20, at ang sabi ng 20, and whilst I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel. Yan po, mga friends. Pag nabasa niyo po yung 1 John 1:8 hanggang 9 and 10 and 11, yung sinasabing confession of sins doon, ito po yung context noon.
na yun po ay confession of sins of the national sin of the Jewish people. Kamukha ng sinasabi dito ni Daniel, sapagkat they have violated po yung covenant nila sa Diyos. Kaya in the next passage makita nyo, and whilst I was speaking, praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Again, very clear po mga friends, yung confession of sin, yung asking on forgiveness ni Daniel was due to the fact na nalalaman niya na malapit na po yung end ng Old Covenant world nila, and here comes the judgment. Good evening kay Marina, kay Maring Marina Gamot, thank you for watching, at kay Mapa Rechi po, magandang gabi sa inyo. So here, in this confession ni Daniel, ito po ay consequence ng sinabi sa Daniel 9:2 na yung 70 weeks na paparating during the prophecy na tinutukoy niya ay pertaining po sa destruction ng Jerusalem. Alright, now, kaya dito, ito na po, dinitil niya. Ito na po, papasok po tayo ngayon sa discussion natin ng 70th week of Daniel. Kasi marami pong debate dyan. Debate in the sense na ang debate dyan, karamihan po sa mga majority of the professing so-called evangelical Christians and some mga Baptist people, yung mga dispensationalists, ina-apply po nila itong last week, itong 70th week po sa unknown future. Pero that is a very big error. Bakit? Papakita ko po. Number 1, pansanin po nyo. Yung Daniel 9:24 hanggang 27, yan po yung binubuo po ng Daniel 70th week. At makita po natin in detail, point by point, papakita ko. Unang-una po, tingnan natin yung verse 24. Yan. Daniel 9:24. Ang sabi ng Daniel 9:24. Pansinin po niyong maigi mga friends. 70 weeks are determined upon thy people. Ano ibig sabihin? Yun daw 70 weeks ay bibilangin mo, ika-count mo, i-recognize mo, i-consider mo kanino? Thy people. Sino yung thy people? Context po, ano dyan? The people of Israel. In the Old Testament, the people of God is none other than the nation Israel. Kaya sila po yung tinutukoy na thy people. Alright? The people of Israel. During the Old Covenant period, pertaining po yung kay Daniel, the Jewish people, yung mga Israelites na scattered, sila po ang kausap dyan. At sa kanila po, binibilang yung counting ng 70 weeks period. Alright, ngayon. And then, ang sabi doon, pag sinabi pong 70 weeks, yung 1 week po pertains to 7 years. Alright? Good evening kay Ma'am Dina Garcia at kay Fritz John. Thank you so much for watching. In other study, i-detail natin. When you say 1 week po, it pertains po yan ng 7 years. So you have 70 weeks, 70 times 7, you have actually 490 years all in all. Pag binilang nyo po yan, you will be arriving to a certain period of time pag kinount nyo po yung time na yan. Pero we will not do that. Medyo madugo po yun. Dito muna tayo magpo-focus po sa general things na makita natin sa presentation ng Daniel 70 weeks. So, sabi ng Daniel 9:24, huwag kang lalayo po dyan sa 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. So, very clear po. For us to get the real message po ng Biblia, kailan mabubuo yung 70 weeks, ang sabi, is hindi ka lalayo sa people of Israel. And you have to determine sinong Israel ang tinutukoy dyan. To be safe, yung Israel ni Daniel hanggang sa time ni Jesus Christ. Yan po ay strong and sound logic ika nga na yung thy people na tinutukoy na kung saan magaganap is 70 weeks
ay yung panahon ni Daniel during the captivity, during the time ng rebuilding ng Jerusalem, and during the time the coming ng ating Panginoon Kristo. Alright? Ano pa? Kasunod nung thy people, ang sabi niya, upon thy holy city. What holy city? Walang question dyan. Yung city of Jerusalem, nasa context po natin yan. Again, when you talk of Jerusalem, anong Jerusalem tinutukoy dyan? Not the Jerusalem of today. But yung Jerusalem, nung time na binabanggit ni Daniel, which in this point, yung second temple Jerusalem. Because at this time, na nagpa-prophesy po si Daniel, yung first temple Jerusalem, wasak na po yun eh. If you are following po yung ating series of teaching, very clear na po dito sa na time ni Daniel, kung bakit merong Daniel is because they were ejected out of the first temple promised land, this is Jerusalem. Right? That's why itong prophecy nito was pertaining po do sa coming second temple Jerusalem. I hope you're getting that. That kasi at this time, ito po yung panahon ni Darius na ito sa Daniel 9, na alam naman natin from the time ni Cyrus, ni Darius, Artaxerxes, go on hanggang kay Herod, doon po na-build yung temple, di po ba? So there is no debate na itong Daniel na ito was referring to the rebuilding ng second temple, holy city, Jerusalem. So I hope you're getting that. So that's why sinabi ni Daniel sa 24, coming from the revelation na ibinigay sa kanya, yung fulfillment, yung completion ng 70 weeks ay mangyayari sa panahon nila. Sa panahon ng Old Covenant Jerusalem during the Second Temple era. Maliwanag po yun mga friends. Right? Anong sabi? That is why pag sinabing 70 weeks po, the fulfillment nga po ng 70th week. Ibig sabihin po, parang yun na po yung culmination ng lahat. Alright. And in the Bible po, alam nyo, pag sinabing 1 week, how many days we have in 1 week? Hindi ba 7 days? Let's say Monday, Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay? Saturday, you have 7 days. Pero pag nawala yung isa, let's say nawala yung Saturday. So, ilang days meron ka? 6, di ba? So, hindi 1 week yan. Hindi complete yung 1 week. Kailangan dumating yung ika-7 day para masabing 1 week. Alright. Dito naman po sa time ni Daniel, he was talking about the 70 weeks naman, which pertains to the whole program of the Old Covenant system. That is why makikita natin na ang nagpuno, ang nag-fill in po ng kakulangan ng 70 weeks ay sino? The Lord Jesus Christ. Basahin po natin. If you have the Bible po, mas maganda, meron kayong hawak ng Bible. Doon sa Galatians 4:4 po, tinan nyo. Galatians chapter 4, verse 4. I hope hindi ako nagja-jump agad po sa point. Ayan o. Galatians 4:4. If you have the Bible, makita nyo po ito, But when the fullness of the time was come, ang sabi niya, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. There is a time na sinabing fullness of the time. Yung kabuuan ng panahon ng sabi niya. Meron pang isa pong passage na tinutukoy. Ito, Ephesians 1:10. If you have the Bible po, tinan nyo. That in the dispensation of the fullness of times. Kailan yun? Yung pagdating po yun ng ating Panginoong Heso Kristo. Kailan dumating ang Panginoon? Makita natin yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero doon muna tayo sa 24. So, settled po tayo supposed to be doon. Sa verse 24, sinabi niya, yung 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Alright? Very clear po yan. From the time it was prophesied
ang reference po ng fulfillment ng 70 weeks ay doon sa Old Covenant people of Israel. Alright? Na inabutan ng Panginoon Jesucristo. Sila po yun. And upon thy holy city. Anong holy city? Jerusalem. What Jerusalem? Hindi yung Jerusalem ngayon, kundi yung Jerusalem that was destroyed noong 70 AD. Magmamatch po yun, mga friends. Alright? Now, again, anong sabi ng Hebrews na ng Daniel 9:2? Ang 70 weeks, ang sabi niya, alright, anong sabi doon? Daniel 9:2. Alright? Ayun. Yung 70 years, sabi, i-accomplish yun sa destruction or desolation ng Jerusalem. Alright, natuloy natin. That is why, sa Daniel 9, again, 24, mapapansin nyo po sa 9:24, eksakto pong sinabi doon, na ang fulfillment ng 70 weeks ay doon sa first century Jewish people and doon sa first century Holy City, Jerusalem. Very clear po, mga friends. Alright, that's number 1 point. The second point sa verse 24 is what? To finish the transgression. Ay, may liwanag po, mga friends. Yung counting ng fulfillment ng 70 weeks, ang sabi niya, ay second point natin is to finish the transgression. Right, ito po, mga friends. Ano ba ang nagka-constitute ng transgression? Good evening kay Christian Roldan Zeta. Thank you for watching. Kailan mo masasabing merong Galatians 3:15, yung Galatians 4:4, in a way yan, hallelujah, yeah, in a way. Pero teka, wag ka muna dyan, pakinggan mo muna yung tinuturo ko para makuha mo yung teaching. Kasi pagka lumulukso tayo sa ibang subject, hindi mo makukuha itong aking nais iparating concerning sa sa 70th week. Alright? Yung katuparan ng buong prophecy patungkol sa pagdating ni Kristo. Hindi eksakto yung Galatians 4:4 dyan. Ang Genesis 3:15, diniscuss ko na yan. Referring yan sa seed of the woman, the battle between the seed. Yan ay reference sa cross at saka doon sa coming ng judgment sa Romans 16. Diniscuss ko na yan. Ang Galatians 4:4, kamukha na sinabi ko, kung nakikinig ka, this is, ang sabi ng Galatians 4:4, His coming is the fullness of time. Kasi nga, kulang pa yung 70 weeks. Mamaya papakita ko sa iyo. Alright, makinig ka muna para makuha mo yung tinuturo ko, kasi sayang kung hindi ka makikinig at meron tayong ibang subject na umiikot sa ating isipan. I-focus muna natin sa aking nais iparating na teaching sa inyo. Alright, so again, Daniel 9:24, ulitin natin. Yung 70 weeks po, yun po yung fulfillment ng kabuuan ng time period wherein tatapusin po yung program ng Old Covenant. Yan po yan. Tatapusin yung program, and at the same time, dyan po papasok talaga yung judgment. Yan po yan. At destruction po ng Jerusalem. So, ito yan. So, ang sabi sa Daniel 9:24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Maliwanag po yan. Yung 70 weeks ay magaganap doon sa people of Israel during the time ng prophecy ni Daniel until the coming of the Lord Jesus Christ. Hindi po yung Jerusalem ngayon, kundi yung people of Israel during the first century. Ilagay nyo po sa isipan yan, kasi yun po yung sinasabi ng teksto. Ano pa? And upon thy holy city. Anong holy city yung pinag-uusapan? Yung Jerusalem po yan. What Jerusalem? Yung Jerusalem po nung first century that was destroyed nung 70 AD. Alright, tandaan natin yon. Yung po yung nababasa natin sa Daniel 9:24. Good evening kay Lors Busy at saka kay classmate Lacson Sander.
Hindi ako nakapunta ng ng Lapas. Merong maraming sagabal na lakad. Next time. Alright. So again, inuulit natin itong pinag-aaralan natin na Daniel 70th week. Ito yung propesya patungkol sa kabuuan ng program ng Old Covenant para po sa Old Covenant Nation Israel. At pag sinabing 70th week, yan na po yung katapusan ng programa para sa Israel. At kasama po na po din yung paggawad ng judgment, yung curses, yung mga kung ano-anong condition po sa kanilang covenant. At sa ating binasang teksto, ang sabi ng 24 ng Daniel 9, magaganap doon sa Israel during the first century. Alright? Yung Jerusalem sa panahon nating Panginoon Kristo, at yung sinabing thy holy city, ay yun din pong Jerusalem during the first century. Doon po mabubuo yung 70 weeks of Daniel. Good evening kay Irene Basa. Thank you for watching. Ano pa? The second point is to finish the transgression. Kaya may 70 weeks ang sabi is upang tapusin ang alin? Pagsalangsang. Pag sinabing transgression, pagsalangsang sa kautusan. Pansinin niyo po, paano bang masasabing merong transgression o paglabag? Hindi, di ba, pag may kautusan, may lalabag ka. Basahin natin, 1 John 3:4. Alright. Pansinin niyo po, pag may sinabing ikaw ay nilabag, ang sabi ng 1 John 3:4, basahin ko na lang sa ginawa kong note po. Sabi doon, no, isulat nyo na lang po para makita ng maigi po yan. Ang sabi ng 1 John 3:4, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. So, ang sinabi sa propesya ni Daniel, pagdating ng completion ng 70 weeks, ay alin? Tatapusin yung transgression, to make an end, ang sabi niya. Tama ba? Sabi, to finish the transgression, para tapusin na yung paglabag sa kautusan. Question, kailan ba inalis yung kautusan? Ang kautusan ba ay umiiral pa ngayon o ito inalis na? Alright, ito yung babasahin. Aaralin natin sa Biblia. Sapagkat ang sabi ng 1 John 3:4, pag may kautusan, may paglabag. Pag may bawal, at yun ay nilabag mo, nagkakasala ka, di ba? Ay ang sabi, sin is the transgression of the law. Pag nilabag mong kautusan, nagkakasala ka. Right? Pag nilabag mo yung batas, nagkakasala ka. Ang tanong, kailan natin makikita na yung paglabag ay tinapos nga? Kasi sabi ng Daniel 9:24, pagdating ng 70 weeks ay tatapusin na yung paglabag sa kautusan. Ito sabi ng Biblia. Now, tingnan niyo po, ang sabi ng Romans 4:15. Yan, sabi niya, because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. O maliwanag po, sapagkat ang kautusan ay nagbubunga ng galit ng Diyos. Bakit? Kasi pag nilabag mong utos ng Diyos, nagagalit siya. Pero ang sabi niya, ngunit kung walang kautusan, walang paglabag. Alright, kaya ang tanong natin, umiiral pa ba yung kautusan ngayon? Ayan, sabi pa rin po ng Roma 5:13, ayon kay Pablo, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Ngunit ang kasalanan, ang sabi ay hindi binibilang kung walang kautusan. Yan ang problema ng tao, problema ng Hudyo, na kung naroon ng kautusan, natural ang tao po. Natural naman yung tao po, lalabagin niya kautusan, sapagkat ang kautusan po'y laban sa natural ng ating katawang lupa. Walang tao po, walang taong nabuhay na hindi lumabag sa kautusan. Kaya walang pwedeng magsabing mas banal siya kaysa sa iba Dahil pare-pareho po tayo sa laman na ito na lumalabag sa utos ng Diyos, sa isip, sa salita at sa gawa. Real talk po yan, mga friends. Kaya, alam ng Diyos yan. Kaya ang Diyos, anong ginawa niya?
gumawa ng sakripisyo para yung kautusan po ay kanyang kanyang tapusin. Paanong tatapusin ng kautusan? Babaliwalain na lang ba yan? Hindi po. Ito po ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Anong sabi po niya? Dito po sa Mateo 5 po, tinan nyo. Mateo 5:17. Ito, sabi niya. Hindi ko pala naisulat. Anyway. Sa Matthew 5:17, ito pong sabi ng Panginoon, no? Sa Biblia. Matthew 5:17. Ito po ang sabi niya, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill it, ang sabi niya. Ano sabi ng Biblia? Hindi daw dumating ang Panginoon Jesucristo upang sirain ang kautusan. Dumating siya upang ito ay kanyang upang ito'y kanyang ito'y kanyang tuparin. Gampanan niya ang kautusan na hindi kayang gampanan ng tao. Ay sino ang gumanap? Aba, ginampanan po yan ng ating Panginoon Jesucristo. Para kanino? Yung pagganap po ng Panginoon Jesucristo, hindi po para sa kanya yon. Sapagkat siya po ay hindi po kailanman nagkasala ang Panginoon eh. Right? Kaya dahil sa pagganap ng Panginoon Jesucristo, ang tanong natin, kung alam po nyo nung pinagkaloob po yung known law, kung bibilangin po natin yan, sa panahon po ni Moses, doon sa Exodus 19, bibilangin nyo po yung panahon na yan, bibilang ka po na 1,500 years. Alright? And yet, sa buong kabuuan po ng 1,500 years, alam nyo sabi ng Biblia, sa Romans chapter 3 verse 10, walang matwid, wala kahit isa. Ano ibig sabihin? Walang tao pong nakatupad ng buong kautusan. Kaya, sa habag po ng Diyos, sa awa ng Diyos sa ating lahat, upang ang tao po'y makatanggap ng kapatawaran at ng kaligtasan, ay may gumanap. Sinong gumanap? Yung Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, sinabi niya mismo, siya'y dumating hindi upang sirain ang kautusan, kung hindi ito'y kanyang tuparin o gampanan po na walang sala. Kaya nung ginawa ng Panginoon yan, anong sabi po ng Biblia? Dito po sa Roma 10:4, may sinabi po dito si Apostol Pablo na kung ano ba yung ginanap ni Kristo at kalagayan ngayon po ng kautusan. Ito po sabi niya sa Roma 10:4. Basahin po natin. Ang sabi ng Roma 10:4, ang sabi diyan, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth, ang sabi niya. Si Kristo ang katapusan ng kautusan sa ikakatwiran ng sinumang maniniwala. Yeah. Ginanap po ng Panginoon Jesucristo yan saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Nung kanya po inihain ng kanyang sakripisyo ang kanyang sarili, yung buong bilang po ng kautusan ay ginanap po niya. Alam po ba natin kung ilan ang kautusan na pinag-uusapan? Karamihan kasi ang alam na kautusan, 10 lang. Hindi po. Pag nagbilang po kayo, mula Exodus 19 hanggang 32, alam nyo kung ilan po yon? 613 kautusan. Kung hindi nyo po alam yan, siguradong nilalabag nyo. Yun ngang 10 ay walang makarecite ng buo niyan eh. So, ibig sabihin, pag hindi yan naintindihan at hindi yan alam ng tao, nilalabag niya, di po ba? Kaya, sa awa po ng Diyos, anong ginawa niya? Tinapos po niya yan. Kanya pong ginampanan lahat yan doon sa ating sakripisyong ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krusang Kalbaryo. Kaya po, ang sabi ng Panginoon po, tinan nyo, ang sabi po dito, hanapin ko po Kaya ang tanong, ang tao ba nasa ilalim pa ba ng kautusan? Meron pa bang lalabaging kautusan po ang mga tao ngayon? I-apply na po natin sa lahat ng tao yan. Bagamat hindi tayo kasama sa tinutukoy na 613 laws, yun po ay pertaining lang po sa nation Israel. Alright, pero ito yan. Ang sabi po ng Roma 6:14 po, tinan nyo. Kung may Biblia po kayo, isulat nyo po at basahin nyo para mas makita po ninyo yung buong katuruan na ito. At alam po ninyo, magpapalaya po yan sa guilt, takot na naitanim po ng relihiyon sa atin.
Kasi nga po hindi na ituro ng maliwanag, ano nga ba yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Ito po sabi ng Roma 6:14, oh. For sin shall not have dominion over you, sa Tagalog, sapagkat ang kasalanan ay hindi na muling maghahari sa iyo. Bakit? For ye are not under the law, but under grace, sapagkat kayo ay hindi na nakapailalim sa kautusan, ngunit sa ilalim ng biyaya. Maliwanag po yun, mga friends. Kaya, yung ginawa ng Panginoon Kristo, yung po yung fulfillment nung 70 weeks na tinutukoy na to finish the transgression. Upang tapusin niya yung paglabag. Sapagkat, habang, ang sabi ng Biblia po na nabasa natin kanina, habang mayroong kautusan, merong paglabag. So, natupad na po yun. Kailan nangyari yun? Nung 30 AD, nang pinako po yung ating Panginoon Kristo. So, nakakadalawang point na po tayo. Ang sabi, balikan natin, Hebrews 9:24. Alright? Yung 70 weeks, ang sabi niya, are determined. Pag sinabing determined, naganap, nabuo, ay, nakumpleto, saan? Upon thy people and upon thy holy city. Tandaan nyo po yung thy na yan po ay second person singular pronoun. Sino kausap dyan? Si Daniel. Ano yung people of God during the time ni Daniel? Yung Old Covenant Israel until the first century. Right? Anong holy city? Yung Jerusalem until the first century. Ang kasunod doon, sa magaganap na 70 weeks, alin? To finish the transgression. Abi, mag-good evening ka sa kanila. Good evening po sa lahat. Magpakita ka. Yan. Kunin mo yung tubig ko doon, naubo ko yung lalagyan ko ng inumin sa lamesa. Alright, thank you. Yes. O yan, mga friends, ha? Alright, ano pa? To finish the transgression. Upang tapusin ang paglabag sa kautusan. Habang may kautusan po, lalabagin mo talaga. Ang mabuting balita po, nung 30 AD, nang pinako yung Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tinapos po niya yung kautusan. Ginanap po niya yung kautusan upang yung mananampalataya ay hindi ka na mapailalim sa kautusan. Basahin ko po ang Biblia. Hanapin ko nga yung ating may translation ng Tagalog po. Yung ating bilingual. Nahirapan ako mag-Tagalog. Ito. Dito po sa Efeso 2. Efeso 2. Kung may Bible kayo, sundan nyo po. Para makita nyo yung sinasabi, binabasa ko. Efeso 2:15. Ayan, o. Ang sabi ng Efeso 2:15. Na inalis ang pagkakaalit ng Hudyo at ng Hentil sa pamamagitan ng kanyang laman, yung kanyang pagkapako sa krus. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, ano yung sabihin? Inalis po niya yung kautusan ng sabi upang nang sa ganon mapagsama niya, okay, sa isang katawan yung Hudyo at saka Hentil. Ano sabi pa sa 16? At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus. Kasi nga po, yung kautusan sa ilalim ni Moses ay laban po yan sa pamumuhay nating mga Hentil. Sa pagkain, sa damit, sa lahat ng kilos po natin, kakaiba po sa nakasulat na kautusan na patungkol po sa mga Israelita. Dahil nga, hindi pwede magsama yung Israel at yung mga Hentil sa panahon na yon, anong ginawa ng Panginoon Kristo? Inalis niya yung kautusan upang ang Hentil at ang Israel, pwede na magsama ngayon. Kahit anong kinakain, kahit anong iniinom, kahit anong ginagawa nila, wala na yung pinag-uusapang bawal to, wala nang ganun po ayon sa sinasabing talata ng Biblia. Kaya pwede, dati, ang mga Hudyo hindi pwedeng kumain ng baboy. Pero Hentil kumakain ng baboy. Hindi pwedeng magsama sa kainan ng dalawang yan kung naroon pang kautusan. Dahil nga, inalis na yung kautusan, yung lahat ng ordinances,
Pwede na magsama sa isang kainan ng Hudyo at ang Hentil, kumain sila ng baboy pareho. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Yan po yung pinagtulunan ni Pablo at ng mga apostol galing sa Jerusalem. Kaya nga po pinagalitan ni Pablo si Pedro sa Galatians 2. Una, kasama ni Pedro yung mga Hentil. Siguro kumakain ng baboy, kumakain ng hito. Ang pagkain po walang kaliskis, bawal sa Hudyo, sa kautusan. Pero nang naunawa ni Pablo at itinuro niya kay Pedro ang katotohanan na yun, yun na rin kinakain ni Pedro. Ngunit nang dumating yung mga apostol na kulang pa sa unawa, biglang lumayo si Pedro dahil natakot siya. Pinagalitan siya ni Pablo. Dahil hindi na consistent yung kanyang kilos. Kumbaga kanyang inaalipusta na naman uli yung mga Hentiles, samantalang wala na yung mga bawal na pinagkakain, bawal na sinasabing pagkain ayon sa turo ni Pablo. Yun po yung mababasa nyo dun Kaya maliwanag po dito mga friends. Yung 7 weeks na tinutukoy, talagang naganap na po yan sa pagdating ng Panginoon Kristo. Sapagkat ang isang layunin, sabi, ay tapusin yung paglabag sa kautusan. Tinapos po ng Panginoon yun Ang dami nating talatang binasa, ito pa isa. Ang sabi po, sa Colossus 1 po, ito sabi niya. Colossians chapter 1. Alright? Sabi po ng Colossus. Yan Colossus 2:14. Yan. Ano sabi ng Bible? Colossus 2:14. Napin po natin. Colossians 2:14. Ito. Sabi niya, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Yun. Kasamang ipinako sa krus yung mga ordinances na yon, yung mga pinagbabawal na pagkain, pinagbabawal na obserba ng mga araw, ang sabi niya, ng new moon or Sabbath days, ang sabi niya, kasamang ipinako yun upang mawala po yung sinasabing paglabag sa utos ng Diyos. So, kailan tinapos ng Kristo? Nung pinako sa krus. Kailan sa pinako? Nung 30 AD. Yan po yung maliwanag na babasa natin sa talata ng Biblia. Alright? I hope you're getting that. So, meron tayong point number 2. Ulitin natin, review. Ang 7 weeks po ng Daniel ay patungkol po sa propesya nung panahon na si Daniel po ay captive sa Babylon. Nung panahon na bumagsak na po yung Babylonian Empire at nagkaroon ng konting rebellion sa panahon ni Darius. At dito, in-announce po yung 70 weeks na tinutukoy. At ang 70 weeks ay pertaining po yan sa completion ng judgment at katapusan ng programa ng Old Covenant. Kaya, ang lahat ng nagaganap sa 70 weeks, ang sabi, ayon sa ating binasa 9:24, ay mangyayari sa first century people Israel. Hindi tayo kasama doon. At doon sa first century Jerusalem na na-destroy nung 70 AD. Wala na po ngayon yan. Alright? At kasama doon, consistent po ito mga friends. Number 2, ang sabi niya, is to finish the transgression. Good evening kay Ma'am Mirna. Thank you for watching. Kailan natapos yung transgression? Abay, matatapos ang transgression pag walang itatransgress, which is the law. Kailan ba tinapos yung law? Ayun po, maliwanag yung binasa natin. Matthew 5:17, ang sabi ng Kristo, finulfill niya. Kaya sabi ng Romans 10:4, natapos ang kautusan. Ang sabi ng Romans 6:14, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. So therefore, hindi na po pwedeng magkaroon ng sinasabing pagkakasala ang sinuman na mananampalataya kay Kristo, sapagkat wala ka nang lalabaging utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Romans 4:13, sabi daw sa Roma 4:13, kaliwanag po. Romans 4:15, sa Tagalog po sabi niya, Romans 4:15,
Romans 4:15. Ito, sapagat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Yes, kaya nga po sa Old Testament, palaging galit ang Diyos sa Israel. Sapagat patuloy nilang nilalabog ang utos ng Diyos. Bakit? Datapwat ang sabi niya, kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. If there is no law, there is no transgression. So, very clear. Kailan tinapos ang paglabag sa kautusan, ang pagsalangsang? Nung nawala yung kautusan. Nung hindi na pinairal ang kautusan. Kailan nangyari yon? Sa pagdating ni Kristo, siya mismo nagsasabi. Tinapos niya pong lahat yon. At sa mga apostol na pinakita. Alright? So mga friends, nandun pa lang po tayo sa point number 2. Na yung 70 weeks ay mangyayari sa first century Israel, sa first century Jerusalem, at kakibat nun ay tatapusin ng pagsalangsang sa kautusan. Huli na lang po, itutuloy po natin next time. Yung susunod na part, ano yun? Ito po, maliwanag na maliwanag. And to make an end of sins. Ayun po, oh. Sa 70 weeks, ang sabi niya, ay tatapusin na yung kasalanan. Ano sa Tagalog? Basahin nga natin sa Tagalog. Daniel 9:24. Excuse me po ha. Daniel 9:24. Ano yun? Ito. Ang sabi po dito sa Daniel 9:24, alam niyo po, napakagandang aralin po dito. Sabi doon, una, upang tapusin, at upang wakasan ang pagkakasala, ayun po, o sa Tagalog ulitin natin, yung sabi niya, 70 weeks. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Yon. Yun pong 70 weeks, yan po hindi para sa lahat ng tao at hindi para sa buong planeta. Ayon sa Biblia. Kaya maling-mali po ang turo ng maraming relihiyon na yung paggunaw, paghatol, yung sinasabing katapusan ng mundo ay patungkol sa buong planeta. Hindi po. Ito po yung batayan. Yun pong 70 weeks, yan po yung batayan ng katapusan ng mundo ng Israel. Kaya maliwanag po. At ito yung magaganap sa Israel at sa Jerusalem noong first century. Ano pang kakibat? To finish the transgression. Upang tapusin ang sabi niya, sa Tagalog, upang tapusin ang pagsalangsang. Paano mong tatapusin yun kung nandiyan ang kautusan? Sapagat ang kautusan po, ang paglabag sa kautusan, yun po yung nagdudulot ng kasalanan. Ang ginawa ng Kristo, tinapos po yan. Ano pa sabi? To make an end of sins. Ito po napakaganda. Upang, ang sabi niya, wakasan ang pagkakasala. Ayun po, good evening kay Pastor Boyet. Ano ibig sabihin? Doon sa 70 weeks na completion, ay tatapusin, wawakasan na yung pagkakasala. Anong ibig sabihin dyan? Problema mga friends, ng marami. Noong 30 AD po, nung pinako po yung Panginoon Kristo, ang tanong, tinapos po niya yung kasalanan o hindi pa? Yan po isang honest question. Dahil kung hindi pa po tinapos ng Panginoon Kristo ang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, ay may problema tayong lahat. Sino ang nararapat na magtapos ng kasalanan? Tayo? Hindi nga natin nasunod dyan Alam nyo, ito po yung sabi ng Biblia sa Hebrews 9:26. Tingnan nyo po. Hebreo 9:26. Kaliwanag po nito mga kaibigan. Ayun Hebrews 9:26. Good evening kay Brother Mark Laseki. Thank you for watching. Enjoying in Japan. Blessing yan, brad. Okay. Okay, ang sabi ng padalan mo ko ng samurai. Hebrews 9:26. Ito po mga friends, yung sinasabing to make an end of sins, hindi po yun future. Yan po yung naganap na nung 30 AD nang pinako po yung Panginoon Kristo. Ganyan po. Anong sabi po ng Hebrews 9? Wala tayo. Anong nangyari?
Ah. Kanya ka. Ayan. Sandali. Resume. Sorry po, nawawala. Okay, ulitin natin. Alright, ulitin po natin ha. Saan na tayo? Nawawala. Nagkakaproblema po ako sa aking connection. Anyway. Alright. Ang sabi ulit. Sa Hebrews 9:26 po, tinan nyo mga kaibigan. Ito nga po yung issue eh. Alam po nyo, malaking epekto nitong inaaral natin na 70th week sa turo ng maraming relihiyon. Kasi po, pag sinabing 70th week of Daniel, dinadala po nila yan sa future palagi. Okay? Kasi, yung 70th week po, yan po yung completion. Yan po yung kabuuan at katapusan ng judgment ng Old Covenant Israel. Okay. Pero dahil nga po sa ignorance o sa pag-reject sa katotohanan ng Biblia at mas sinusunod yung turo ng tao na galing sa mga libro ay hindi maintindihan itong sinasabi ng Hebrews 9:26. Alam po niyo, pag meron kang ibang nasa isipan at hindi mo matanggap yung sinasabi mismo ng Biblia, talagang hindi maintindihan. Magkakalito-lito talaga. Ayun po ang sabi ng Hebrews 9:26 na niya. Sa Tagalog ko po babasahin ha. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanlibutan. Good evening kay Brother Diosdado. Thank you for watching. Alright? Anong sinabi? Datapat ngayon, sabi nung tagasulat ng Hebreo. Datapat ngayon. Kailan yung ngayon? Sa panahon ba natin yan? Hindi. Sa panahon ng sumusulat ng Hebrew, chapter 9. Kailan ba naisulat yan? Naisulat po yan. Nakatayo pa yung templo. At yung mga priest po sa Jerusalem, nag-aalay pa. Gusto niyo makita? O, basahin po natin. Sa Hebrews chapter 10 po, tinan nyo. Nang isinulat po yung Hebreo, mga kapatid, ay meron pang mga sakripisyong ginagawa yung mga priest dun sa temple. Ito, Hebrews 10, 11. Ayan Hebrews 10:11 sa English. And every priest, yung priest po dyan mga kaibigan, hindi yung priest ng Catholic Church. Hindi po yan. Yung priest po dyan sa Hebrews 10, yung priest na nandun doon sa temple kasi nakatayo pa yung templo sa time na yan. Ano sabi niya? And every priest standeth daily. Yun po lahat po yung nasa present progressive tense. Ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Sa pagsusulat po ng author ng Hebrew, lahat po nasa present tense na ginagawa sa panahon niya yung pag-aalay ng sakripisyo na ginagawa ng mga priest kasi nandoon pa po yung temple. I hope you're getting that. Alright? Kaya, pag binasa po natin Hebrews 9:26, ito yan. Sa Tagalog, sa ibang paraan lang na sa'y magbatang madala, itag ang sanlibutan, dahil nga sa lumang tip, sa Old Covenant, yung mga sacrifices binilang kay Kristo. Pero ngayon, sabi niya, datapat ngayon. Ayan po ang problema ng mga bumabasang mga futurists. Yung ngayon, ginagawa nilang 2025. Ngayon ba sinulat yung Hebrew? Mali. Yung ngayon, during the first century, nakatayo pa yung templo. Maari nga na 50 or 60 AD. Hindi lalayo po doon. Kaya ang sabi niya,
Bakit po? Mahalaga po yung susunod na babasahin. Dapat ngayon ay minsan sa inahayag sa katapusan ng mga panahon. Hoy! Anong ibig sabihin? Nung panahong isinusulat po yung Hebreo, nandoon na sila sa katapusan ng mga panahon. Yung end of the world ang sabi niya. Bakit? Upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Ay kaliwanag mga kaibigan yung date na yan. Kailan ba inihandog ng Kristo yung kanyang sarili? Future pa ba yan? O past tense na yan? O past event na yan? Nung 30 AD or 30 within that period? Abay kahit sino po nagbabasa dyan na magbabasa ng tapat at wasto, maintindihan niya na itong Hebrews 9:26 nang tinutukoy ay katapusan ng mundo, katapusan ng panahon. Yung pong panahon yun, tingnan nyo, di planeta, kundi yung age, consistent yun. Panahon ng ano? Panahon ng Old Covenant age ang tinutukoy. Aliwanag po. Bakit? Upang alisin ang alin? Kasalanan. Ang ibig sabihin po, nung inalay ng Kristo ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, anong sabi? Inalis na yung kasalanan. Ay kaliwanag po kung ating paniniwalaan ng Biblia kaysa turo ng kung sino-sino. Kaya babalikan natin Daniel chapter 9, maliwanag na ang katapusan ng kasalanan ay nangyari kailan? Hindi future yon. Yun ay nangyari noong 30 AD. Ayun o. Daniel 9:24. Ayun. Ulitin nyo sa Tagalog. Ano sabi? Upang wakasan ang pagkakasala. Kaliwanag nun. Wakasan ang pagkakasala. Kaya nga consistent mga friends. Tinan nyo. Ang question kasi, sa marami, hindi unawa yung sinabi ng Hebrews 9:26 na yung pagkakasala ay inalis na ng Panginoon, tinapos na. Kaya sinabi ng Daniel 9:24, yung sa ikapat na point natin, to make an end of sins. Kailan nangyari na natapos yung pagkakasala? Abay, nung hinatulan na yung kasalanan. Ito nga po yung problema mga kaibigan ng mga tagapagturo ng Biblia. Marami na po akong tinanong. Hindi nakita yung difference ng singular sin, yung noun, at yung plural sins na verb sa Biblia. Ang karamihan po na alam lang pag sinabing kasalanan ay yung verb, yung ginagawa. Doon pa lang po talagang malabo ng maunawa ang turo ng Biblia sapagkat ang nakikita hindi yung ugat kundi yung bunga. Hindi ba? Para effective na masawatang anumang bagay, tanggalin mo yung ugat. Di ba? Karamihan ang nakikita yung bunga lang. Kaya walang katapusan yung kanilang paghingi ng tawad, walang katapusan yung pagsisiksik ng kasalanan sa isip ng tao, walang katapusan yung paghatol sa iba. Akala mo yung preacher ay hindi nagkakasala. Di ba ba? Ang dapat na makita, maunawa na ang Diyos, hindi yung bunga ang kanyang tinapos. Ang tinapos ay yung ugat, yung pinagmumula ng pagkakasala. Ano ba pinagmumula ng pagkakasala? Good evening kay Brother Rod Sase. Thank you for watching. Alam nyo kung ano? Tinan yung Roma 8:3. Ay naku, marami pong mga tagapagturo hindi na unawa itong Roma 8:3. Kaya hanggang ngayon, walang katapusan yung pagsisisi, paghingi ng tawad. Sinabi na nga ng Diyos sinabi na nga ng Panginoon, tinapos na ni Kristo ang kasalanan, bakit pinabalik-balik mo sa isip yung kasalanan? Ibig sabihin, hindi ka naniniwala kay Kristo. Yun ang consequence. Tignan nyo, Roma 8:3. Pakaunawan nyo po, Tagalog. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman. Ayan, maliwanag po yan. Buong turo po ng Biblia.
yung laman po natin, kailanman po hindi makakasunod sa kautusan. Kaya nga sabi po ng Biblia sa Roma 7:14, tayo ay ipinagbili sa ilalim ng kasalanan sapagkat tayo ay nasa laman. Abay, pinanganak na po tayong ganyan eh. Mula nang tayong pinanganak, taglay na po natin yung sinasabi ng Bibliang kasalanan na nasa ating laman. Kaya ang tendency natin, kamukha ni Adan, pumasok sa kaisipan yung knowledge of good and evil, at pag pumasok ng good and evil, patay kang bata ka na. Malayo ka na po. Cut off na yung communication sa spiritual mula sa life of God. Yun po tayo. Paano ba naman tayong, di ba? Kaya pag nabasa niyo po yung Day of Vengeance, yung paghihiganti ng Diyos, hindi po sa atin yun. Yung Day of Vengeance, doon po yun sa apostate na Israel. Paghihigantin sila, bakit? Kasi sila po yung pumatay sa Panginoon sa Kristo. Sila yung pumatay sa mga propeta. Sila yung pumatay sa mga mananampalataya nung first century. Kaya sinasabing, Day of Vengeance. Hindi po sa lahat ng tao yon. Ang layo pong katuruan nun, mga kaibigan. Alright? That's why, ano sabi ng Roma 8:3? Sapagat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitang ng laman, anong ginawa ng Diyos? Sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak. Sino yun? Si Kristo na na nag-anyo. Maliwanag pa yun. Nag-anyong lamang sa larin. Bakit? At dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman. Ano hinatulan ng Diyos sa laman? Ang kasalanan. Sa English, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Pansinin nyo, ang tinutukoy na sinful flesh, yun pong ating laman, sapagkat doon nananahan yung sin. At dahil nga tayo ay pinanganak na sa ganyang kalagayan at walang kapag-apag-asa, sa awa at habag ng Diyos, isinugo ang Kristo sa anyo ng katawan na yan, katawang makasalanan, upang sa kanyang katawan hatulan ng kasalanan. Kaya ang sinasabi ng Daniel sa panahon ng 70 weeks, ang sabi ay tinapos na, to make an end of sins. Kailan? Nung ginawa po yung sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Yan po very clear, mga friends. That's why, balikan natin ng Daniel 9. Gumagabi po. Mahaba-haba pong usapan nito, kaya pagtsatsagaan po natin sa mga nagnanais na makita yung buong katotohanan nito, sumunod po kayo sa ating kung minsan po Thursday, Friday, Saturday po yan ang ating FB Live. Ang ating pong title na segment po diyan ay yung renewing of the mind, kasi kailangan po binabago po yung laman ng ating isipan. Yun po yung gawa ng Diyos sa mga mananampalataya. Alright. So, sa 70 weeks, ulitin po natin. Pinasadahan lang po natin yung 3 points. 1, 2, 3. Alright? Una, yung 70 weeks na tinutukoy po dyan sa context, yan po yung panahon na kinukumpleto. Yung panahon ng judgment at katapusan po ng Old Covenant sa Israel. Alright? At sa paggawad po ng 70 weeks, nangyari na po yan. Kasi, yan po yung naganap na saan? Ang sabi niya, yung 70 weeks ay magaganap, ipinasya saan? Sa thy people. Pag sinabing thy people po under the Old Covenant is the people of Israel. Yung nation Israel tinutukoy. And at this point, na sinasabi ni Daniel, ang tinutukoy na Israel is from the time of captivity, sa time ng rebuilding, sa panahon ng Persian Empire, until the coming po ng Roman Empire, na dinatnan ng Panginoon Kristo. Sila po yung tinutukoy na thy people. Sa kanila magaganap yung 70 weeks. Ano pa? And upon thy holy city, again, sa time po yon hanggang sa panahon ng Panginoon Kristo,
yung city of Jerusalem na hinatulan nga nung 70 AD. Second point, to finish the transgression. Again, hinahayaan natin na yung Bible po ang nagbibigay ng definition at interpretation. Pag sinabing transgression, ano ibig sabihin sa Tagalog nun? Yung pagsalangsang. Ano yung pagsalangsang? Pagsalangsang sa ano? Sa kautusan natural. Ang sabi ng Biblia, yung 70 weeks is to finish the transgression. Kailan tinapos ang pagsalangsang? Abay, ang sabi ng Panginoon, yung pagdating niya, tutuparin niya at tinupad niya yung buong kautusan. At dahil tinupad niya na nga ang kautusan, meron pa bang tutupad? Wala na. Kaya ang sabi ng Roma 10:4, si Kristo ang katapusan ng kautusan or end of the law. Kaya sabi ng Roma 6:14, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. O, di natapos na yung transgression. Yung pangatlo, to make an end of sins. Ayan. Upang matapos na, ang sabi niya, upang wakasan ang pagkakasala. Kailan ba mawawakas ang pagkakasala? Again, meron dalawang elemento. Yung sin at saka yung law. Ang sabi ng Biblia, yung sin, patay. Babasahin ko, Roma 8:4. I hope tama. So, Roma 7 siguro. Roma 7. Ayun, Sabi kasi doon, ayun, Roma 7:8. Isulat nyo po. Ang sabi doon? Datapwat ang kasalanan na makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman. Sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Ano yung sabihin? Kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Alright, again. Ano yung kasalanang tinutukoy? Yung kasalanang naninirahan sa laman. Kung wala sa isipan ng kautusan, walang buhay. Walang kasalanan kang naiisip. Pero kung naririyan ang kautusan sa isipan mo, buhay na buhay ang kasalanan. Alam na alam mo kung ano ginagawa ng laman. Alright? Yung po tinutukoy doon. Kaya, tinapos ng Kristo po yung kautusan doon sa krus ng Kalbaryo na naganap noong 30 AD. Hindi po future yon. Alright. So, ano na po, it's already 10 to 9. Tatapusin na po natin dyan. Itutuloy po natin yan sa sunod. Tandaan nyo po, basahin nyo po, aralin uli yung Daniel 9:24. Alam ninyo, maliwanag po sa Daniel 9:24 ng lahat ng naganap po na sinasabi sa Daniel 9:24, naganap pong lahat yan nung 1st century. Lahat po na yun sa 24. Kaya yung 70 weeks po, natapos pong lahat yan hanggang 70 AD. I challenge anyone na natutulig sa dyan. Basahin yung 24 sapagkat verse by verse, pinapakita ko po sa inyo ayon sa unang Korinto 2:13 na ang tamang pag-aaral at pagkuha ng interpretasyon mula sa Biblia ay yung paghahambing po ng kasulatan sapagkat siya yung nararapat na magbigay ng turo at unawa, hindi yung talino ng tao. Yan po yan. So mga friends, maraming salamat po sa pakinig at panunood. Bigyan ko po kayo ng assignment. Basahin po yung Daniel 9:24 at aralin po ninyo kailan ba naganap yan. Kanino ba naganap yan ayon sa Daniel 9:24? Alright? At susunod-sunod na po yun hanggang 27. Makikita nyo po, konektado lahat yan. Na yung lahat ng yan naganap po doon sa pagdating ng Panginoon Kristo hanggang sumapit po yung 70 AD. Yan po mga friends. So again, thank you so much po. Good evening sa lahat. At tayo po ay nakapag-broadcast ngayong gabi. Dapat po nung Thursday and Friday. Kaya lang po maraming kaabalahan. Kaya ngayon po tayong gabi. So I'm wishing you well. Hanggang bukas po Sunday. Marami sa inyo pumunta sa church.
I don't know kung anong mga activities nyo, pero kami po, meron kaming morning online po if you want to follow that. Ang discussion ko po pag bukas ng umaga is yung pong tinitrace po nating line nung between the seed of the woman and the seed of the serpent. Yan po yung ating subject. At sa hapon po, meron kaming 3 o'clock in the afternoon po dyan sa Bicol, Mabalacat area. And again, alam po ninyo, we are maintaining po and establishing po yung kind of assembly na ang assembly po ay hindi naman dapat entertainment, hindi rin panahon ng marites. Ang assembly po ay purely po edifying, encouraging, building one another through the study po ng doctrines ng Bible. Anong ibig sabihin, pag merong dumalo, kaya dumadalo siya, may interesado siya mag-aral. Yan po yan. Walang ibang dahilan. Alright? So again, I'm hoping the best po sa inyo lahat this weekend po. Thank you so much po. Let us pray. Lord, again, thank you so much sa gabi ito. Pagpalain niyo po ang mga kasama namin yung nag-aaral, may desire na matuto at maunawa yung salita. Bilang expression po ng aming pagmamahal, paggalang, pangunawa, at pananampalataya sa iyong mga salita, Ama. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang aming dalangin. Amen. Thank you po. Thank you for watching. Slow connection.